ating bayan, sinilangan para sa bayan sa ating kapwa. Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na trapo. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon sa piling mo, Tatay Digong, mawawala ang korupsyon. Tayo na Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asinso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte para sa tunay na pagbabago. Sabayan niyo po ako, mga kababayan. Masdan mo ang paligid, kalamang mga krimen, druga, mga nakawa, dapat nga pigilan. Tayo na Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asinso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte para sa tunay na pagbabago. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte para sa tunay na pagbabago. Duterte! Duterte! Alam mo po, mga kababayan, isa po ako sa testify o testimony sa kabutihan na nagawa ng ating dakilang Pangulo. Ating mahal na Pangulo, bilang isang may anak na lalaki at anak. Being a OFW from Saudi, Japan, until now, nasa New Zealand po ako. Alam niyo po, nagkapanahonan nung nasa Japan pa, naalala niyo po ng pandemya. Sino po umalalay sa atin? Di ba ang ating mahal na Pangulo? Kung siguro kung hindi si Pangulong Duterte ang ating Pangulo, hindi natin alam kung tayo makakapagong balong. At sa panahon ni Duterte, talagang nakikita natin ang kapayapaan ng ating bayan. Nakikita natin na maraming mga surrenderers, na mga drug user, mga malalaking pagawaan ng droga, lahat ay tinugis ng ating Pangulong Duterte. Bakit? Dahil nais na paliwasan ang lahat ng mga kriminalidad sa atin at korupsyon. Isa lang naman ang layo natin bakit tayo nandito. Dahil nais natin na makamtan muli ang kapayapaan ng ating bayan. Nakikita ko po at kampante ako ng panahon na yun na lumaki ang mga anak ko na naiiwas sa anumang gulo, naiiwas sa anumang mga droga. Kaya nung bumaba ang ating Pangulo, sobrang nag-aalala ako ngayon sa mga anak ko. Dahil ang mga anak natin hindi natin namumonitor habang nandito tayo. Natatakot ako bumuli sa mga barkada na maaaring naghatak sa kanila sa mga maling pananaw sa
buhay sa mga bisyo. Pero nung si Duterte ang umupo, hindi tayo natatakot. Bakit? Dahil alam natin na kontrolado ng ating mahal na Pangulo, Rodrigo Duterte, ang mga bisyo na ayaw niyang lumaganap sa ating bayan. Kaya nais kong magpasalamat sa ating mahal na Pangulo nung siya ay naluklok. Kaya nandito po ako ngayon dahil nalalaman ko. Nandito po ako ngayon dahil nais ko rin pong ipaglaban ang ating mahal na Pangulo. Dahil siya lamang ang nakapagbigay ng pagbabago sa ating bayan. Isikaw po natin muli ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Duterte! 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 Gayon pa man, hindi po tayo magtanim ng galit kaya kapwa Pilipino tayo. Batos, salamat sa pagkakaisa natin. Napapatunayan natin ang ating pagiging kapwa Pilipino. Kaya po, di ko na lang pumabaan kasi nagugutom na rin po ako. Naamoy ko kasi, nag-distract ako sa amoy ng biyaya. So, sige po, ipanalangin po natin. Hindi po natin kalimutan ang panalangin. Yes, dear God, hallelujah. Heavenly Father, once again po, dakilang Diyos sa mga kapangyarihan. Muli kami nagpapasalamat sa pagkakaisa sa unity ng bawat isa ng mga Pilipinong nandito ngayon. We believe the authorized and management at pagiging dakila niyo po ay patuloy niyo pong pinapahalagahan sa bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, alam po namin ikaw ang nalalaman sa nilalaman ng aming puso at alam niyo po ang kapayapaan na nais namin marating at makamtan. Dakilang Diyos. Although marami na pong mga kabigatang dumaranas sa mga kababayan namin ito sapagkat maraming mga nagnanais na mga mamamayan na hindi nila ibinigay ang tunay na paglilingkod sa taong bayan. Ngunit dakilang Diyos, alam po namin na ikaw ang masigit na may magagawa na kapamaraanan upang maibalik ang aming bayan sa kapayapaan at sa mailabas sa anumang kaguluhan na ito. Ngunit dakilang Diyos, amin pong itinataas sa iyo ang aming mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Naway gabayan ingatan niyo po siya kung saan siya ngayon at naway makamit niya po ang tunay na hustisya at tulungan niyo po ang aming ang mga mamamayan na nandito tayo ngayon na nagkakaisa na maging laging mapayapa ang puso at maging mapagtagumpay ang bawat panalangin sa aming mahal na Rodrigo Duterte. Panalangin din po namin sa aming bansang Pilipinas. Ikaw po, dakilang Diyos, ang laging magtagumpay at maghari sa bawat isa. Naway bigyan niyo po lagi ng peace of mind at kapayapaan ang bawat Pilipino at maging pag-unlad. Tulungan niyo po kami, dakilang Diyos, na maihaw sa kahirapan ng bawat isa. Yaon din po, dakilang Diyos, aming dalangin ang pagkain namin sa pagharapan ngayon sa bawat naghanda at naghatid sa mga biyayang ito ay patuloy niyo pong pagpalain, gawa ng kanilang mga kamay, maging sa financial, physical, spiritual. Sa iyo kami laging umaasa kung ano man ang meron kami ngayon, ito ay nagmumula sa iyo. Maliit man ang biyaya at malaki, alam po namin dakilang Diyos. Wala kaming magagawa at wala kaming meron kami kung hindi nanggagaling sa iyo. Salamat sa lahat na ito. Naway busugin niyo po kami, maging masaya ang pagkakaisa namin. Ang aming pagkakainan, naway maging kalusugat, kalakasan namin ito, maging vitamina ng aming pangangatawan at maibalik ang lakas na nawala namin mula kanina hanggang sa araw ng bukas. Sa aming pagkahanap buhay, ikaw laging magbakod at mag-ingat sa amin. Sa iyo namin muli tinataas, maging ang bawat nandito at ang bawat sambahayanan, ikaw laging umabay at mag-ingat. Salamat po sa iyo namin muli, pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na siyang haring darating. Ang pagdadakila namin sa iyo, dakilang Diyos, ay patuloy namin itinataas. In Jesus' name, Amen!